Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaasahang maiuuwi na sa bansa ang unang batch ng mga overseas Filipino workers mula sa Israel sanhi ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at ng Palestinian militant group na Hamas. Sa ginawang briefing ngayong araw sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na kabilang ang 8 OFW sa unang batch ng 22 Pilipino na humingi ng voluntary repatriation. Nakatakda silang umalis ng Israel sa darating na Lunes, Oktubre 16. Ani De Vega, sasagutin ng gobyerno ang pagpapauwi sa kanila. Bahagi umano ito ng pagpupursigi ng Administrasyong Marcos na matiyak ang kaligtasan ng mga Pinoy na naipit sa bakbakang Israel-Hamas. Bukod sa libreng pagpapauwi, makakatanggap din ang mga ito ng tulong mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration pagdating nila ng bansa. Giit ni De Vega, bagamat may biyahe pa papasok at palabas ng Israel, hindi pa rin ipinapayo na pumunta roon dahil sa isyu ng seguridad ng bansa. Samantala, umakyat na sa 72 ang bilang ng mga Pilipinong gusto nang makauwi mula sa Gaza kung saan mas mapanganib sa ngayon ang sitwasyon dahil sa retaliatory attack ng Israel. Pero ayon kay De Vega, walang plano ang Israel na alisin ang blockade nito sa Gaza. Ito ay sa kabila ng hiling ng United Nations na hayaang makapasok ang humanitarian aid para sa mga Palestinian. Handang magpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga overseas Filipino worker na iuuwi mula sa Israel at Palestine sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng gobyernong Israeli at militanteng Hamas. Iniutos si DSWD Secretary Rex Gatchalian na makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para makuha ang detalye ng mga Pinoy na gustong umuwi mula sa Israel. Ayon kay Gatchalian, magpapaabot ang DSWD ng tulong sa pamamagitan ng mga programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation at SLP o Sustainable Livelihood Program. Sa ilalim ng AICS, makakatanggap ang bawat benepisyaryo ng hanggang 10,000 pisong cash assistance at educational assistance para sa 1 hanggang 3 estudyante sa pamilya. Sa pamamagitan naman ng SLP, matutulungan ang benepisyaryo na magtayo o paunlarin ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Undersecretary Pinky Romualdez, inihahanda ng DSWD ang tulong na ipapaabot sa 8 Pinoy na uuwi ng Pilipinas sa susunod na linggo. Nagpaabot naman ng food subsidy para sa pamilya ni Erlinda Aguirre, ina ng napatay na nurse na si Angeline. Nagbigay din ng tulong ang DSWD sa pamilya ni Paul Vincent Castelvi, ang isa pang Pinoy na napatay din sa Israel. Iniimbestigahan ng Sugar Regulatory Administration ang posibilidad na may nagmamanipula sa presyo ng asukal, kaya bumaba ang farm gate price nito. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, kabilang sa inaalam nila ay kung sino ang nagmamanipula sa presyo ng asukal at kung nagkaroon ba ng pekeng pangangailangan sa merkado nito. Ani Ascona, nakakabahala ang pananatiling mataas na presyo ng asukal sa kabila ng bumababang farm gate price nito. Matatanda ang iniutos ng SRA na itigil ang pagpapalabas ng 150,000 metric tons ng imported refined sugar para mapanatili ang farm gate price ng raw sugar sa 3,000 piso kada bag. Bunsod nito ng pagbagsak ng presyo nito sa unang 2 linggo ng anihan ngayong 2023 hanggang 2024 dahil umano sa oversupply. Napansin ni Ascona na kahit pababa ng pababa ang farm gate price ng asukal, hindi naman nagbabago ang presyo nito sa mga pamilihan. Nasa 85 hanggang 100 pesos kada kilo ang presyo ng refined sugar sa Metro Manila noong Setyembre. Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit hindi isinama ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa listahan ng mga special non-working holiday para sa taong 2024. Sa inilabas na Proclamation No. 368 ng Malacanang kung saan idineklara ang mga regular holiday at special non-working days para sa 2024, hindi kasama ang February 25.
Ayon sa palasyo, ito ay dahil natatapat ang pagdiriwang na ito sa araw ng linggo kung kaya't walang gaanong epekto ang pagdedeklara ng holiday sa nasabing araw. Anila bagamat may mga proklamasyon na nagdedeklara upang gunitain ang pagbabalik ng demokrasya sa bansa, walang batas na nag-uutos na ideklara ang anibersaryo ng EDSA People Power bilang isang special non-working holiday. Gayunpaman, giit ng OP, nire-respeto nila ang paggunita sa makasaysayang araw na ito. Ngayong taon, matatandaang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Special Non-Working Day ang February 24, araw ng Biyernes para sa paggunita ng EDSA People Power na natapat naman ng Sabado. Dahil ito sa tinatawag na holiday economics na nagtatakda ng mas mahabang weekend. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 73 days na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.